Bakit po kailangan nating maniwala sa Holy Trinity or Santissima Trinidad, ang nag-iisang Diyos na may tatlong persona? Evangelos TV. Evangelos TV. Dahil nung si Jesucristo po binautismuhan ni Juan Bautista, kumpleto po ang presensya po ng Holy Trinity ay nandoon. Mababasa po yan sa Marcos chapter 1 verse 10 to 11. Pagkaako ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan. Ang Espiritu na katulad ng kalapati ay bumababa sa kanya. Isang tinig na nagmula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang pinakamamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Andun po yung presensya ng Holy Trinity. Andun po si Jesus, ang pinakamamahal niyang anak. Ito yung po yung sinugo ng Diyos, ang tinig ng Diyos, at ang Holy Spirit nasa anyong kalapati. Completeness po yan. That is the nature of God. Ikalawa po, si Jesus po mismo ang nag-utos sa mga apostoles na mababasa po dito sa Mateo chapter 28 verse 19. "Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Kay Jesus Christ na po nanggaling mismo ang pagpapakilala o pagpapahayag ng Holy Trinity or Santissima Trinidad. Kaya nga po, upang tayo kanyang maging alagad, kailangan tayong mabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang utos na po yan ay nanggaling mismo kay Jesucristo sa ating Panginoon. Hindi po natin maitatanggi o maisasantabi ang katotohanan na ang Holy Trinity or Santissima Trinidad ay nag-i-exist na po sa creation pa lamang po, sa paglikha pa lang po. Mababasa po sa Genesis chapter 1 verse 1 to 3, nang pasimula ay nilikha ng Diyos. Nilikha ng Diyos, ibig sabihin nandun na po ang Diyos. Nilikha ang langit at lupa. Wala pa pong hugis o ranyo. Dilim lang ang bumabalot. Subalit kumikilos na po ang Espiritu ng Diyos. Espiritu ng Diyos, pangalawang persona po. Espiritu. Ang Diyos na naglilikha, ang Espiritu, kumikilos sa ibabaw ng tubig. At yung ikatlong persona po, ito po ang salita. Ibig sabihin, nung nag-utos po ang Diyos na magkaroon ng liwanag, may tinig po or salita na namutawi. Ang salita pong yan po ang kumakatawan sa kanyang anak na si Jesucristo. Mababasa po sa Juan chapter 1 verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salita na yan ay wala pong iba, tumutukoy po yan kay Jesucristo. Mababasa po sa 1 chapter 1 verse 14, "Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin." Wala pong ibang nagkatawang tao sa kasaysayan ng mundo kundi si Jesucristo lamang. Sa pamamagitan po yan ng mahal na Birhen Maria. Nasuportahan din po yan ng Isaiah chapter 48 verse 16. "Kayo'y lumapit sa akin, pakinggan niyo ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na mangyari ito ay naroon na ako. At ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu." Diyan po, nabasa po, pakinggan nyo ito. Mula sa pasimula, mula ng panahon na nangyari ito, ay naroon na ako. Si Jesus po yang nagsasalita. "At ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu." Si Jesus po, na nandoon na nung una, at ngayon ay sinugo ng Panginoong Diyos, ang Diyos, at ang Kanyang Espiritu. So, tatlong persona, yan po, present na naman po dyan. Diyan sa Isaiah chapter 48 verse 16. Kailangan po nating maniwala at tanggapin ang Holy Trinity or Santissima Trinidad sa ating mga puso't isipan. Kailangan po tayong manampalataya sa nag-iisang Diyos na may tatlong persona. Sana po may na-share po ako sa inyo tungkol sa pagkakaunawa natin sa Holy Trinity. Ika nga ni San Pablo, "Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo." Maraming salamat po, at huwag niyo pong kalimutan i-click and like, share, and subscribe button ng Evangelos TV. Thank you and Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.